What's happening? Ako, maraming uuwi ngayon na bawas ang hapunan. Bakit naman? Dahil nanalo Kia. Pero doon mo makikita na lahat na lang ng malalakas na teams na panalo nila. Oo. Kalain mo, Alaska. Lechong manok na ulam. Mauuwi sa chicharon. Hindi, pero hindi ba indication yan na talagang gumagaling ang Kia Carnival? Actually, meron naman din kasi nung mga pre-game naman nanalo sila. Pero to say, ang talagang reason ba't nanalo yan is because coaching staff nila magaling. Like si Jolly pa nandun, si Chito Victolero na siya naman talaga nagpapatakbo ng practice. Yung import nila, si PJ Ramos, sabi nga ni Coach Art Agustin, malalakas ang loob ng mga players ng tumira sa labas. Yung kanilang manager din, si Eric Pineda, to his credit siya ang kumuha dyan kay PJ Ramos. Kaya mamaya pag-usapan natin yan. Dahil mamaya ang ating question of the day tungkol sa Gilas. Ayan, joke lang po. Okay, ready ka na? Ready. Okay, mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Martes, 3 ng Marso, taong 2015. Samahan niyo po kami sa pagtunghaing sa mga pinakahuling kaganapan sa iba't ibang sporting arena sa loob at labas ng bansa. Ako po si Dennis Principe. Dito sa aming programa, tiyak na mabubusog kayo sa mga balitang pampalakasan sa iba't ibang larangan. Ako naman po, si Meg Siozon. At ito po siyempre ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Men's National Team Coach Tab Baldwin, tiniyak na bukas siya sa anumang suhestyon kaugnay sa pipiliing mga miyembro ng Gilas Pilipinas. Talk and text tropang texters, naniniwalang hindi magiging hadlang ang All-Star break sa pagkuha nila ng momentum sa PBA Commissioner's Cup. Donito the Filipino Flash Donaire Jr. hihingi ng rematch kay undefeated Cuban World Champion Guillermo Rigondo. Houston Rockets star James Harden, kinastigo ng National Basketball Association o NBA. Brooklyn Nets, ginulat ang West-leading Golden State Warriors sa regular season ng NBA. At Irish Farbuster Padraig Harrington, hinirang na kampiyon sa Honda Classic sa Palm Beach Gardens, Florida. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nagumusok na sports balita narito na sa basketball. Bagamat hindi pa pinapangalanan ng mga bagong miyembro ng Gilas Pilipinas, tiniyak ni National Team mentor Tab Baldwin na bukas siya sa anumang suhestyon kaugnay ng pagbuo ng training pool. Kinumpirma rin ni Baldwin na handa siyang magsagawa ng healthy debate kasama ang Gilas deputies. Ang kabuang detalye ihatid ni Ms. Arian Malyare. Bukas si bagong Gilas Pilipinas head coach Tab Baldwin na makipagdebate sa kanyang mga assistant coaches pagdating sa pagbuo ng bagong national team training pool. Sa pagdalo ni Baldwin sa lingguhang PSA Forum kanina, sinabi nito na authoritative man ang kanyang estilo ng pagko-coach. Hindi nawawala sa kanya ang pagkonsidera sa mga ideas, hindi lamang ng kanyang assistant kundi maging sa mga veteran players ng koponan na kanyang hinahawakan. Ayon kay Baldwin, importante umano na marami silang inputs na nakukuha bago magkaroon ng pinal na desisyon ukol sa pagpili ng players para sa bubuuing Gilas training pool. Aminado man si Baldwin na nagkakaroon na sila ng debate ni Assistant Coach Jimmy Alapag ukol sa kung anong kalidad ng player na dapat nilang piliin. Sinabi nito na hindi pa sila umaabot sa punto na magkaroon ng anumang listahan para sa sinasabing training team. Without getting any more specific, Jimmy and I are on opposite sides of the fence on this one right now, and you can use your imagination as to what a great offensive player like Jimmy thinks, as opposed to what a defensive-oriented coach like myself thinks. Ukol naman sa sistema ng kanyang gagamitin, sinabi ni Baldwin na ang abilidad na magbigay ng pressure hindi lamang sa depensa, kundi maging sa opensa ang plano niyang ipatupad sa national team na kanyang hahawakan. I want to keep our opponents under constant pressure, and I'm hoping that we can do that with an elevated tempo. Even if we're running half-court basketball, we run it at a speed which makes defenses uncomfortable. Si Baldwin, isang American New Zealander
ang itinalaga ng Samahang Basketball ng Pilipinas na kapalit ni Chot Reyes na naging kontrobersyal matapos ang Asian Games campaign ng huling Gilas Pilipinas team noong isang taon. Ang 56-year-old Florida-born coach ang magmamando sa Philippine basketball team na sasabak sa darating na FIBA Asia Tournament na magsisilbi namang Asian qualifier para sa 2016 Rio de Janeiro Olympics. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA, muling pinatunayan ng PBA expansion team na Kia Carnival na kaya nilang makipagsabayan sa powerhouse teams ng liga. Ito'y matapos at talunin nila ang Philippine Cup runner-up Alaska Aces sa score na 103-89 sa first game ng doubleheader ngayong araw sa Araneta Coliseum. Pinangunahan ni Puerto Rican Giant import PJ Ramos ang Kia matapos kumamada ng 36 points at 33 rebounds and 4 assists. Nagdagdag rin ng 10 markers si point guard L.A. Revilla para sa Kia. Si Alaska Reinforcement Damian James naman ang nagdala sa opensa ng Alaska na nagtala ng 25 points at 16 rebounds. Dahil sa panalo, inagaw ng Kia ang 8th spots mula sa NLEX Road Warriors sa team standings. Hawak ang kartadang 4 wins against 5 losses. Samantala, tiniyak naman ng Talk and Text tropang Texas na hindi silang kakalawangin sa kanilang susunod na signaturang sa PBA Commissioner's Cup. Ito'y kahit pahalong sa 2 linggo ang magiging pahinga nila dahil sa gaganaping PBA All-Star Week sa Puerto Princesa City sa Palawan. May report si Haji Caaminio. Hindi magiging hadlang sa momentum ng Talk and Text tropang Texters ang halos 2 linggong break sa ongoing PBA Commissioner's Cup. Ito ang tiniyak ni Talk and Text point guard Rob Labagala matapos na maagaw nila sa Meralco Bolts ang top spot sa standings. Sa panayam ng PTV Sports, sinabi ni Labagala na hindi makakaapekto sa kanila ang All-Star break. Hindi naman siguro. Ito naman siguro yung focus namin at sa team nandun pa rin naman. And then, kahit sabihin mo may All-Star break, babalik pa rin kami para sa practice. And then, sa 14 pa rin naman ang game. Hopefully, maging okay lang. At saka magandang break na to para sa mga teammates namin na sumasalag sa playing time. At least makaka-relax na yung katawan nila kahit sa paano for mga 2 weeks bago maka-recover. Naniniwala rin sila Bagala na ang mga susunod nilang asignatura ang magsasabi kung handa na ang kanilang team sa playoffs. Huli, yun din na magiging status namin after na elimination round. Kasi the way we're playing ngayon maganda. Sana tuloy away from injury. And sana yung mga ibang teammates namin makaka-recover agad. And then, bigyan na namin ngayon, malaking challenge namin yung upcoming team namin, yung tatlong games namin. Will be against Newport, Cascade, and Alaska. So, dito namin matitest talaga yung namin ang team. Pag nalagpasan namin ito, hindi maganda-ganda. Samantala, pinuri naman ng 5'9" dribbler ang naging performance ng kanilang import ni si Ivan Johnson kontra Global Port Batang Pier. Si Ivan naman kasi talagang buhat kasi time, saka body build pa lang talaga malakas. Good thing na maganda yung ginagawa niya inside and outside, bounce, defensa. Grabe. Hawak ang kartadang 6 wins against 2 losses na overtake ng Talk and Text ang number 1 seed sa mid-season conference standings. Ang susunod nilang makakatapat pagkatapos ng All-Star break ay ang defending champion Pure Food Star Hotshots. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing, gigil na makaganti si 5 Division World Champion Nonito, the Filipino Flash Donaire Jr. kontra undefeated Cuban World Champion Guillermo Rigondo. Ito ang ibinunyag ni Donaire kung bakit niya napagdesisyonan na bumalik sa Super Bantamweight Division. Ang kabuang detalye ihahatid ni Ms. Judith Caringal. Aminado si 5 Division World Champion Nonito Donaire Jr. na makahiganti sa isa sa mga tumalo sa kaniya ang nag-udyok na bumalik siya muli sa Super Bantamweight Division. Sinabi ni Donaire na nais niyang bumawi kay undefeated Cuban World Champion Guillermo Rigondo upang malaman din niya kung nasa World Championship level pa ang kanyang estilo.
Yumukod si Donaire kay Rigondeaux sa kanilang 12-round WBA at WBO World Super Bantamweight Unification match noong April 2013 sa New York. Nakabawi si Donaire sa nasabing talo kay Rigondeaux nung umakyat ito sa featherweight division at talunin si South African Simpiwe Betieka upang angkinin ng WBA at IBO 126-pound belts. Ngunit naging maiksi lamang ang paghahari ni Donaire sa nasabing division nang pabagsakin ito sa 6th round ni Nicholas Walters ng Jamaica sa kanilang 12-round title fight noong October 2014 sa Carson City, California. Dahil sa nasabing talo ay nagdesisyon si Donaire na bumaba na ng timbang at subukang angkinin ang Super Bantamweight title. I think that, you know, in order for me to really understand if I'm worthy is to beat Rigondeaux, you know. And if I can't do that, that means I'm not at that level. But I want to be at that level, and then to prove that is to fight him. Lalabanan ni Donaire si Brazilian William Prado sa isang non-title fight ngayong March 28 sa Araneta Coliseum. Samantala, magsisimula na ang training camp ni Donaire sa Cebu ngayong weekend. Bago dumating sa Pilipinas ay isang buwan nang nag-eensayo si Donaire sa gym ng kanyang ama na si Nonito Sr. sa California. Tinitiyak ni Donaire na ginagawa niya ang lahat para manumbalik ang sigla ng kanyang boxing career. The phoenix will rise in the form of a flash. The phoenix symbolizes the rebirth, and that's what I'll be. I think that it's gonna be good. It's gonna be good. I mean, you know, we're just finalizing our training in Cebu, but I think that mentally we're very ready for anybody right now. Ang darating na laban ni Donaire ay bahagi ng pamosong Pinoy Pride 30 na pagbibidahan naman ni World Lightweight Kingpin Donnie Ahas Nietes na ngayon ay may hawak ng record na longest reigning world champion. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Sports Radio 918. Sa boxing pa rin, tahasang inamin ni World Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes na wala siyang gagawing pagbabago sa kanyang pagsasanay para sa Pinoy Pride Series. Ito ay sakmanan ng napagdesisyonan ng World Boxing Organization at ng mga promoters na palitan ang opponent ni Nietes sa kanyang magiging March 28 title defense. May report si TJ Padua. Walang epekto kay World Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes ang ginawang pagpalit ng kanyang susunod na makakalaban sa darating na Pinoy Pride Series. Sa isang press conference, sinabi ni Nietes na hindi nagbago ang kanyang training method kahit na pinalitan ang kanyang original opponent na si Mexican Luis Ceja. Matapos igit ang WBO na dapat magsagawa ng mandatory title defense si Nietes kontra isa pang Mexican na si Francisco Rodriguez, nagkasundo ang boxing organization, Ala Promotions at Zanver Promotion na si Gilberto para muna ang makalaban ng Bacolod Native World Champion. Lahat ng style ng kasparing ko, lahat ng klaseng style pinag-sparring ko kasi. So, isa na doon yung style niya. So, hindi na mahirap para sa akin na biglang palitan yung kalaban. Okay. Ayon kay Ala Promotion President Michael Aldeguer, pumayag sila sa mandatory order ng WBO ngunit hindi naman umano handa si Rodriguez na lumaban ngayong March 28. Sa huli ay pumayag ang Ala Promotions na itaya ni Nietes ang kanyang titulo kay Para na lumalaban din sa ilalim ng Zanver Promotions. Sa kabila nito, umaasa si Nietes na magbibigay ng magandang laban si Para sa kanilang 12-round title fight. Knockout artist siya eh. So magaling siyang mag-in out in out, magaling din siyang mag-pasok, so good. So magaling talaga si Para. Si Nietes ang magbibida sa Pinoy Pride 30 fight card kung saan kasama din si former world champion Nonito Donaire Jr. sa kanyang comeback fight 5 buwan matapos makalasap ito ng 6th round knockout loss kay Nicholas Walters ng Jamaica. Ang Pinoy Pride 30 ay gaganapin sa pamosong Araneta Coliseum, ang venue na maraming memorable boxing matches na ginawa dito sa Pilipinas. Para sa PTV Sports, TJ Padua, Colegio de San Lorenzo. Sa volleyball,
Optimistiko ang FAU Lady Tamaraws na makakabawi sila sa susunod na season ng UAAP Women's Volleyball Tournament. Ito ay matapos ay yumukod ang Moraita-based squad sa NU Lady Bulldogs na siyang nakakuha ng pagkakataong makaharap ang Lelasal Lady Spikers sa may hawak na twice-to-beat advantage. Ayon kay FAU coach Shaq De Los Santos, nagsilbing magandang learning experience para sa kanyang kupunan ang pagpasok nila sa semifinals. Inamin rin ni De Los Santos na nagpadala ang Tamaraw sa pressure laban sa Bulldogs. Gayunman, positibo pa rin ang pananaw ng koponan sa susunod na season kung saan intact pa rin ang kanilang lineup. Sa volleyball pa rin, nagsimula nang maghanap ang UNC Growling Tigers ng papalit na head coach para sa season 78 ng UAAP Women's Volleyball Tournament. Ito'y matapos na magpansya si Coach O.G. Mamon na huwag nang i-renew ang kanyang kontrata kasunod ng pagkatalo nila sa kamay ng FAU Lady Tamaraws. Nakatakdang mag-expire ang kontrata ni Mamon sa katapusan ng buwan. Bagamat wala pang opisyal na listahan ng mga potential coaches, iginit ng UST na ang pagpili ng mentor ang kanilang magiging top priority. Matatandaan sa tatlong magkakasunod na taon ay hindi nagawa makapasok ng Espanya-based squad sa Final Four ng torneo. Sa iba pang balita, dalawang site sa Clark Field sa Pampanga ang tinitingnan ngayon bilang bagong National Sports Training Centers sa bansa. Personal na nag-inspeksyon ng mga sports officials kahapon upang malaman kung pasado sa standards ang pagtatayuan ng bidders. Nagbabalik si Ms. Arian Malyare. Sumailalim na sa masusing inspeksyon ang site na pagtatayuan ng National Sports Training Center sa Clark Field sa Pampanga. Sa pangunguna ni Philippine Olympic Committee President Jose Cuanco Jr., Philippine Sports Commission Chairman Richie Garcia, at top officials ng Committee on Youth and Sports Development, sinuri ang dalawang proposed sites ng Clark International Airport Corporation o SIAC na may kabuuang lawak na 50 hectares at Basis Conversion Development Authority o BCDA na may sukat namang 5 hektarya. Matapos ang mahabang deliberasyon, tinimbang ng mga sports leaders ang dalawang kampong lumahok sa bidding, kung saan parehong pumasa sa panlasa ng mga ito ang dalawang lokasyon. We have good people now. We have Chairman Del Sario, Vice Chairman Yang Yao, no, that are really sports enthusiasts. Nakakaintindi ng sports. So hopefully with the help, we can push this already to be achieved finally. The performance of our athletes will definitely improve because the area will be less polluted or no pollution. The area will not be having any of those flooded dormitories and flooded facilities. No? So talagang magandang development ito. No? And I am sure the future chairman of the Philippine Sports Commission, as well as maybe future president of the POC, will be the ones to enjoy and have these facilities for our athletes. No? So, well, I can just say I'm very happy that matapos na rin ito. The best thing we can do for the future generation of athletes is to build them a new training center. No? So, magandang hakbang ito, no, para mailagay natin, no, ulit ang Pilipinas, no, sa mataas na level ng competition sa larangan ng sports. Samantala, ibinunyag naman ni IOC Representative Mikey Cuanco Jaworski na bukas ang International Federation sa pagtulong para sa programang ito ng Philippine Sports. Everything that the IOC has can be very easily be made available for NOC that seeks its assistance. So, kailangan lang nilang sabihin kung ano yung mga information or anything na kailangan. Whether the IOC will extend any financial assistance, I doubt it because that's not part of what the IOC does. So, aside from that, of course, all the technical information, napakadaling humingi ng tulong sa IOC tsaka sa mga international federation. Sa mga susunod na araw ay magpapatuloy pa ang diskusyon para sa mga susunod na hakbang para sa matagal ng asam na makabagong sports training center para sa bansa.
Para sa PTV Sports, Arden Malyari, Telebisyon ng Bayan. Punta naman tayo sa international sports scene. Sa basketball, tumalon sa tuwa ang home crowd ng Barclays Center sa New York kanina. Ito'y matapos na gulatin ng Brooklyn Nets ang Western Conference leader Golden State Warriors sa score na 110-108. Pinangunahan ni center Brook Lopez ang opensa ng Nets matapos pumamada ng 26 points, habang nagdagdag naman si guard Deron Williams ng 22 markers. Ngunit ang nagsilbing bida para sa Brooklyn ay si reserve guard Jarrett Jack na pumukol ng game-winning jumper. Si Steph Curry nagdala sa Warriors upang makabalik sa laro sa pamamagitan ng kanyang 26 points. Ngunit hindi ito naging sapat para makuha nila ang panalo. Dahil sa panalo, napanatili ng Brooklyn ang ika-8 pwesto sa Eastern Conference standings. Ang susunod na makakatapat ng Brooklyn ay ang Charlotte Hornets sa darating na Huwebes. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga sports stories overseas sa report ni Haji Caaminio. One-game suspension ang ipinataw ng National Basketball Association kay Houston Rockets star James Harden. Ito'y kasunod ng pagsipa ni Harden kay Cleveland Cavaliers star LeBron James sa may singit sa third quarter ng kanilang laro kahapon. Dahil dito ay natawagan si Harden na flagrant foul 1, ngunit kalaunan na itinaas sa flagrant foul 2 matapos ang thorough review ng league office. Sa naturang laro ay nanalo ang Rockets kontra Cavaliers sa final score na 105-103. Inanunsyo ni Rockets President of Basketball Operations Rod Thorne na in effect ang suspension ni Harden sa kanilang laban bukas kontra Atlanta Hawks. Sa golf, tinapos na ni three-time major winner Padraig Harrington ang kanyang title drought matapos masungkit ang titulo sa Honda Classic sa Palm Beach Gardens, Florida. Pumalo si Harrington ng isang 15-foot birdie putt sa 18th hole ng 6 under para makuha ang kampyonato. Nakalaban niya si American rookie Daniel Berger na kumamada ng back-to-back birdie sa 6 under 64. Bago maiselyo ng Irish par buster ang panalo sa second extra hole, ay naka-double bogey muna siya sa 17th hole. Una nang nanalo ng PGA title si Harrington sa US PGA noong 2008 at sa Open noong 2007 at 2008. At sa men's tennis, magbabalik na sa clay court si Australian Nick Kyrgios sa Indian Wells Tournament na magsisimula na sa March 12. Ito'y matapos na makarecover siya sa iniindang back injury na kanyang natamo sa Australian Tennis Open. Nakatakdang lumipad patungong Estados Unidos ang 19-year-old tennister para lumaban sa Indian Wells kung saan nakatakdang magpartisipa ang ATP Top 10. Ayon kay Kyrgios, hindi pa tiyak kung ilang tournaments ang kanyang sasalihan ngayong taon dahil ayaw muna niyang pwersahin ang kanyang katawan. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Uy, sakit nun. Bakit? Sipa. Oh, pero parang may konting best. Hindi. May sipa talaga. Dapat talagang tawagan ng ano yun. Flagrant foul. Pero alam mo, di ba sa basketball, talagang uso rin minsan na talagang ine-exaggerate mo yung maraming magaling sa ganyan eh. Kaya nga nauso yung flopping na penalty Kasi pag umaarte nga di ba? Anyway, wala kaming kaarte-arte dito dahil gusto namin maging involved kayo, hindi lang kami. Diba? Kaya nga yung question of the day, alam nyo, pinag-iisipan namin yan dito. Hindi lang ako, hindi lang siya. Nandiyan si Haji, si Arian, si Direk Louie, si Boss Ambit, si Coach Art. Yes, oo. Magaling na basketball player yan dati, kaya narito po ang aming pinaghirapang question of the day. Meg? And the question of the day is... Sino para sa inyo ang karapat-dapat na makasama sa line-up ng Gilas Pilipinas? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Yan. Parang kay Coach Baldwin, sabi niya, gusto niya magtalo-talo sila ng mga assistant coaches bago sila makapag-come up with a list na magiging part ng kanilang training pool. Yes, at gaya na nga ng mention natin last time, ang gusto yata ni Coach is yung mga big men. Siyempre.
Kaya yung sagot ninyo, mas maganda, may ibakapan nyo ng inyong opinion kung bakit. Kumpleto dapat. Kumpleto. Para, di ba, malay nyo, makapulot si Coach Tab Baldwin kahit di niya maintindihan yung Tagalog natin. Dapat i-translate ni Haji yan into English, no? Sige, kayong dalawa mag-translate. Okay, so mga kaibigan, sa ngayon ay may score ba tayo dyan? Yung takbo ng laban natin, San Miguel versus Barako. Ano bang score natin dyan? Malaman nga natin bago tayo mag-break. At sa ating pong pagbalik, syempre, yung, alam naman tayo, may ako sa one-on-one eh. Uy, may one-on-one. May one-on-one kami ni Tab Baldwin. With all due respect sa PSA, kasi may forum kanina, pero nagkaroon lang ako ng chance encounter with Coach Tab. So, dala ko na yung camera ko, naka-ready na ako. Parati ko naman dala yun. So, nag-ready na ako ng one-on-one. Ako lang at saka siya. Boy Scout, ha? Oo, syempre. Ano score, Haji? 14-18. San Miguel, may masarap bang hapunan pag nagkataon. Okay, so, sa aming pong kabalik, ang inyong sagot sa ating pong question at yung ating interview kitable. At sama po namin, si Haji Caaminio, ang kilabot ng mga kinikilabutan. Yan at marami pang iba. Sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansang PTV Sports. Hello. Hello. Haji. Hi. Hello, Haji. Hi, good evening. Bakit daw naka-black tayong lahat? Black looks good. Yes. Nakakapayat. Yun. How you doing? How you doing? Magaling. Hindi mo sumagot. Ayos daw. Ayos naman. Okay. So, ano gagawin natin? Question of the day natin. Dami na nag-respond. Sige, ang question of the day natin is sino para sa inyo ang karapat-dapat na makasama sa line-up ng Gilas Pilipinas? Alright. Dapat hindi lang to enumeration, no? Dapat may kasama ding explanation kung bakit. Tsaka siguro kung medyo hindi kayo walang time mag-explain. Starting 5, maganda, pwede rin siguro. Starting 5 ng Oo, so ang dami ng Gilas national team, di ba? Okay, so meron sabi tayong babasahin? si Nosa Sawal. For me, sina Sonny Thos, Vic Manuel, and Dondon Hontiveros. Ay, ano siya? Fan ng San Miguel. Ay, Alaska. Ng Alaska. Oo, sige. Bakit ito daw? naman, Wala sinabi kung bakit? Walang explanation eh. Ito naman from Jezreel Aldea Alcantara. Sabi niya, first 5, Eman Monfort, J-Ram Reyes, Manny Pacquiao, L.A. Revilla, at Nico Halili. Maraming salamat. Seryosong... Solid yun, ha? Solid. Bakit nakasama si Nico Halili? Oo, solid. Si Kami ko. Oo, nga naman. Sige. Saya tayo. Ano pa? Basa pa. From Jokar Aspa, sabi niya, Idol Dennis Asco, bakit ba tinawag na Manila Clasico yung rivalry ng Ginebra versus Pure Foods? Well, yung Manila Clasico kasi, parang may ginaya sila sa football. Hindi yung soccer. Hindi ako masyadong sumusubaybay. Parang merong classic encounter na... American football ba ito? Hindi. Soccer ito. Soccer. Okay. So, parang ganon. Pinattern nila. Pinattern after that. Tapos, kung Manila. Tapos may kasamang rivalry. Siguro, diba? Ano ba? Dahil, para mas maging exciting. Ano ba yun? Dahil ano? Capital ng Pilipinas or what? Ewan ko din pero Manila Clasico tapos nilalaro sa Quezon City. Sa Araneta, o sa MOA, sa Pasay. Napansin ko wala tayong calls today. Wala tayong naputulan ako eh. Hindi, joke lang. Wala. Medyo inaayos ko lang yung yung aking connection. But in the meantime, ito siguro Twitter muna. Merong kinalaman sa technical. Oo. Hindi, yung sa soccer. Okay na, medyo... Akala ko yung sa calls. Ito. Sige, basa muna. Ito muna, sa Twitter muna tayo ha. Sabi ni Tolitz, good PM, mga idol, ang dapat kunin sa Gilas team ay yung marunong dumepensa at mabibilis sa takbuhan. Ang ganda mo talaga, Meg.
Magaling dumipensa at mabilis sa takbuhan. Galing kay Tolitz yan. Pero kasi nga naman, takbuhan yung usually games sa FIBA eh. Oo. Diba? Sige. Ito naman sabi Players ni, who can run the fast break. Yun. Sabi ni Johnny Castillo, sabi niya, bawasan ang maliliit na point guard para maiwasan ang mismatch. Tama na si Lee at Castro, isama si Ganuelas at palakin sa point guard pwede. Pinagpo-point guard yun si Gabe Norwood. Si Gabe. Diba? Sino po bang pwedeng malaking point guard? Yun. Sila, Jason Casa, maliliit din naman yun. 5'11" lang si Jason eh. Sige. Okay, very good. Sino ba? Ito naman from Bon Chavez, sabi niya, Slaughter Fajardo for big man, Abueva Baroka for hustle, Castro, Pringle speed, Rosser Pingres, Norwood defense, RDO, Lassiter, Paul Lee, James Yap, shooter. Pabati po mga taga Arsenal Bataan, Chavez family, and Aburridos boys. Pa-update po sa Purewood. Salamat mga idol. Maganda yung lineup. Mga defensive players. At saka lahat meron, no? May speed, meron shooting. Correct. Ito, sabi naman ni Pretty Ayla, Kagiwa deserves to be part of Gilas Pilipinas because leadership runs in his blood. Pwede. Yeah. Si MC47 daw. Parang yung kay Jimmy Alapag. I think more than his skills, meron din naman, yung malaking talagang contribution ni Jimmy Alapag is yung kanyang leadership. Hindi na ba pwedeng sumali si Jimmy Alapag for Gilas? Ano na siya? Assistant coach. For Gilas. Assistant coach siya ni Tab Baldwin. Parang nag-retire na talaga siya sa basketball. At team manager siyempre ng Talking Text. Pero though makikita natin siya mag-participate sa All-Star Game sa Palawan. Correct. As the 13th man ng South. Hindi kaya niya namin-miss ang basketball? For sure namin-miss niya. Kahit yung lahat naman ng player eh. Kahit yung Talking Text, namimiss nila si Mighty Mouse eh. Maraming ang mga player ngayon, yung retired na. Pagka may chance na maglaro, yung sila legends kung tawagin. Yung kunyari na-invite ng isang grupo o ng local leaders, mga LGU na punta sa kanila, maglaro, sila Barrientos. Parang yung opening ng FBA, di ba, sa Malolos Bulacan. Natin yung mga legends dun eh. Naglaro para mapapractice pa rin sila, di ba? Hindi mawala yung skill nila. Naglalaro sila. So, syempre, for the fun of it, at saka alam mo na, namimiss pa rin nila yung game. Correct. Alright, from Cecil Vernisa, sabi niya siguro para sa akin ang dapat piliin yung mga may experience, wag yung mga magsama ng mga amateurs, saka dapat balik na lang sa PBA ang pagpili ng national para walang samaan ng loob kung sino ang mapipili. Yeah, pwede. Well, sa PBA. Ngayon kasi, si Tab Baldwin talaga ang hindi naman siya yung may final say. Pero may say. Kasi siya yung bubuo ng team eh. Siya ang head coach. Siya ang head coach. Pero open din naman siya sa ideas, di ba? Yan. So, okay na rin na. Kumbaga yung PBA, yung ginagawa ng PBA ngayon, kami, as PBA, sige, open kami, magpapayaran po ng players. So, coach, ikaw yung coach. I think maganda yung relasyon ngayon. Kasi yung dati, nung mga bata pa kayo, mga kids, nung mga panahon namin ni Coach Art at saka ni Direk Louie Lamata. Kabatch mo sila? Oo. Hindi, mga pinapanood ko ng mga yan nun eh. Noon kasi parang pag PBA na, wala na, hindi na pwede dyan. Hindi na pwedeng pahiramin. Until yung nung 90s, yung yaoba ni yung ano tawag doon, yung tatay ng bayaw ni Manugang. Oo, na si Boss Joey. No? Na si dating Commissioner Chito Salud. Nag-open siya ng ng pro sa national team, iba doon. Noong mga time na yun, hindi pa rin, on and off pa rin yung relationship eh. Yung PBA tsaka na national team. So ngayon, maganda na. Maganda na yung relasyon. Maganda na yung ngayon. Oo, kaya yung kumbaga yung PBA, okay, sige. Kung sino gusto nyo, bibigyan namin sa inyo. Pero may factor din kasi minsan yung mga, management ng team, hindi nagpapahiram. Well, sinasabi nila hindi naman sa hindi nagpapahiram, kundi parang ayaw nila ma-injured yung players nila. Pero yun na rin ang ibig sabihin. Parang sa international stints lang din yan. Halimbawa, yung mga players ng NBA, di ba? Pag nagpa-participate sa FIBA. Si
may say yung mga president of basketball operations, yung mga coaches, sa manager. Ganun Si din. Mark Cuban, ayaw. Oo, si Mark. Hanggat maaari, ayaw pa hiram si Dirk sa Germany. So yun, okay na yun kasi hindi naman lahat talaga makukonvince mo eh. At least open yung PBA. Pero hindi ba malaki ang bearing kapag kasama ang isang player mo sa national team, especially pag nananalo tayo? Depende sa pag-iisip mo eh. Kasi kung pag-iisip mo, yung protection ng company mo, image, yung team mo, kung gaano maapekto, kung mawala yung player yun, kung sakasakali, kung ma-injure, magdadalawang isip ka. Pero kung para sa bayan, papayag ka. Which is, sa ngayon, parang mahirap sa ibang tao. Ganun na naman yun eh. Yung pag-usapang injuries talaga, yun ang pinangangalagaan ng mga agents sa mga teams. Sige, basa pa in tayo. my opinion, prestigious makasama sa national team. Of course. Basa pa namin. Ito. Ano yan? Kangkong. Sabi. Magluluto sila. Naglalakad daw ito lang kangkong Talbos ng kangkong. Para daw sa dinner. Late dinner na. Late dinner sila. Dalang kangkong. Alam mo, may magagawa ng meme. Pag-picture. Akala ko may memes tayo. Hindi. Try natin bukas. Ayusin natin yan. Anyway, galing kay Mark Legaspi, si Jeff Chan at si Chris Ellis. Kasi si Jeff Chan ay isa sa pinakamagaling na shooter sa Asia. Agree ako dyan. At si Chris Ellis naman ay pwedeng kapalitan ni Norwood. Pabati naman si Mama Bebot at Ameng. Salamat, PTV Sport. Chris Ellis? Ewan ko lang. Ako agree ako kay Jeff Chan. Norwood oo din. Kasi aggressive siya, Si di ba? Chris medyo bata pa talaga. Alam mo, for a while, parang Jeff Chan, hindi ako ganun kasold eh. Nung mga unang part kasi meron naman James Yap. Ba't hindi James Yap kaysa kay Jeff Chan, di ba? Tapos, ilang pa mga shooters ang nandyan, di ba? Pero ngayon, after yung pinagdaanan ni Jeff Chan sa ilang international tournaments as player ng Gilas, ngayon talagang dapat. Sabi mong dapat nandun siya. Nandun siya. Oo. Si Norwood din, pinatunayan niya yung kanyang skills. Yun. Kung tatanungin kayo, Gary David? Pwede rin. Pwede. Gary David. Gary David. Lalo ngayon, bago yung coach. Si Norwood pala siya yung dumakdak kay, Luis Scola. Luis Scola. Si Gabe. Update basa lang, pa? no? Update, 33-23 lamang ang SMB from Nelson Sampuan Castro. lamang. Thank you. 33-23. Zampu. May masasalba ang hapunan. May hahabol. Okay. So, mag-break muna tayo o play ko na. Play ko na muna to. Wala pa naman break, di ba? Kasi kanina mga kaibigan, nakakwentuhan ko. Break muna tayo. Kasi kanina po nakakwento ko si Tab Baldwin. Yun. At natanong ko sa kanya, kasi PBA All-Star game this Sunday. So, pupunta siya ron. Naisip ko, hindi kaya parang pwedeng try out na rin ito para sa Gilas. Mag-scout na siya. Kasi yun lang yung one of the rare times, if not the only time, after a long time, from now until Sunday and beyond Sunday, na magsasama-sama yung mga magagaling. Correct. Na players. So, hindi kaya maging conscious yung mga player na doon, nandito si Coach Tab. Galingan. Kasi di ba usually pag All-Star game, parang petics lang eh. Hindi masyadong didepensa, hindi masyadong titira. Yun. Kasi pupunta nga rin si Coach Tab Baldwin. So, tinanong ko siya, hindi ba pwede mo ito yung consider coach na parang unofficial tryout para sa iyong bubuing team? Kung ano ang kanyang sagot, mamaya malalaman natin, Meg. Sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Okay, so yun, ipi-play namin mga kaibigan yung naging one-on-one ko with Coach Tab Baldwin. Natanong ko siya about yung pwede ba maging parang tryout na yung PBA All-Star game this coming Sunday. Pagkatapos yung ating Siaba. Tournament kasi yun na we're in, kailangan mag-champion para pumasok ka sa FIBA Asia. Kailangan pa natin mag-qualify. Hindi pa tayo talaga sigurado technically sa FIBA Asia. Now, ang gagamitin kasi ng Siaba, hindi PBA players, yung mga college players. Oo, yung mga cadet. Sabi ko nga, hindi ba parang ganun ka-importante ito, pero hindi ba dapat todo na tayo? PBA na yung padala natin. So, may sagot siya ron. So, yung dalawang tanong na yun, sinagot sa atin sa ating one-on-one with Coach Tab Baldwin. Ito, panoorin po natin. Yeah, but tournament is a very important tournament considering that it's a qualifier for the FIBA Asia. Armchair experts would probably say, why send college players, even though they're the best college players, why not send the elite
team to that tournament? We're just not allowed to, based on the agreement with the PBA. And, the PBA is a very dominant force on the Philippine basketball landscape, and it should be, because it contributes so much to the welfare of the game in this country. So, we're happy with what we can assemble out of the collegiate and the D-League ranks, and, we're going to have to work hard to put together a team and make sure that we don't slip up. Certainly we'll go in as the favorite, but that really doesn't mean anything. We've got to go improve ourselves in every game. Okay. And Coach, about the All-Star game, I think you'll be there. You mentioned a while ago. Would you consider that as some sort of an unofficial tryout, noting that it is one of the rare times that all the best players would be in one court, would be in one night playing in one game? I think it has the potential to be that, but if the nature of the game is more friendly and more fun, then no, you can't really take anything out of it. If there was something on the result, and say they put $1 million on the result of the game, and the players went out there with a fighting spirit, then it would be great to see that. But I don't think that's going to be the case. No, it may be some points for you to earn, for you to make the grade as far as making the national team is concerned. No, I think that would be usurping a power that I don't care to have, and I don't think it's appropriate that I have that power. So the PBA controls that, and the environment that they create is what they're creating it for. So I'll just go along for the opportunity to sit down with the players more than anything else in one-on-one conversations. Okay, and lastly, Coach, it's so nice to know that you've named Junmar Fajardo as some sort of a shoe-in for your team. But it seems that him playing sparingly during the previous international tournaments didn't serve as a drawback for you to consider him as a shoe-in for the national team. Well, really, it's his size, because we're going to need that, and we just don't have other options in the country. And Junmar played so well in Spain at the World Cup last year, and he had again a dominant conference in the first conference of the PBA. So I think that he's a guy that we can build to some degree our future around him, and I'm going to put Junmar under some pressure to I think step up in terms of leadership, in terms of that role within the team, and we'll see how he performs. He's such a great person to be around. He's very much beloved by all the other players, and he's such a key ingredient for us with his size and his skill. So, I think that in naming him, we also validate what he needs to bring to the team. Not just he's a big guy, but he needs to be a focal point of our team. And you said that you're talking about him being the future of the future national teams. Does that future include the upcoming FIBA Asia? I would think so. Yeah, I would think so. I mean, I can't see a scenario other than injury that Junmar would be left out of the team for the next 10 years. At ayun na nga. Oo, at saka believe siya kay Junmar Fajardo. Alam mo, sabi nga niya sa Gilas ngayon, para kay Tab Baldwin, sigurado na si Junmar Fajardo. Kasama na siya sa lineup. Pero na-excited na ako kung paano yung magiging system ni Coach Tab Baldwin, at saka kung paano yung magiging performance natin sa international competitions. Well, ang interesting din doon yung sinabi ni Coach Tab kanina doon sa may PSA Forum na bibigyan niya ng malaking responsibilidad si Junmar Fajardo being one of the leaders, if not the leader talaga of the team. And knowing him, yung kanyang personality, masyadong laid back. Alam mo yun, di ba? Si Junmar. Di ba siya, very humble nga, di ba? So, well, we'll never know. Tignan natin. Okay, so basa pa tayo yung mga Alright, from Ranedel Bernadette. De Ocampo. Kala ko si Ranedel De Ocampo, RDO. Para sa kanya, Abueva, Norwood, Pingris, all-out aggressiveness. Abueva, puro palaban yan Hustle plays, yan. Sabi ni Jason Ortega Castro. Para si Jason Ranedel, tas Jason Castro. Dapat isama nila si Greg Baroka Abueva, Rosser, tapos yung mga dating player na sina Pingris, Japeth, Castro, Tenorio, Lee, Norwood, Fajardo, at Blatch. Wala ka masyadong outside shooter, Oo.
Kailangan yun. Malalaki, tsaka point guard. Tsaka kailangan yun yung mga outside shooters. Wala kang strict shooter. Yes, in a very competitive FIBA, kailangan mo nang mag-work sa beyond the art. Sige. Twitter. Sa Twitter, wala pa. Sige. From Melo Santos, sabi niya, kahit sino, wag lang si James, Yap at Greg. James, Yap at Greg daw. Mula nang i-turn down yung offer ng Gilas, nawalan ako ng gana sa kanila. Tawag pa man din sa kanya is King James, sabi niya. May mga reasons din naman na for me valid. From Antonio Castro, sabi niya, Castro, Lee, Lassiter, Lutz, Abueva, Rosser, Norwood, Belga, Renedel, Slaughter, Fajardo, and Latch. Puro ilalim ang laro. Oo, ano? Oo. Ano pa? Kailangan kasi talaga ng outside shooter doon. Ano yun, papabati ka? Sige, ito, papabatiin ko muna. Total, medyo naghang yung ating online. Ito, mula kay... si pabati raw kay Jorosal. Friend ko po and dati rin nating OJT. Nanonood siya ngayon. Jorosal, hello! Ang nanliligaw. Kaibigan ni Arian Malyari. Uy! Kaibigan ng napakasipag na si Arian Malyari. Yan, oo. She's everywhere. Saan na? May bati. May birthday. Si Joanna bumatay. Happy birthday. Okay, okay na. From Francis Bonifacio Francisco, sabi niya, Calvin Abueva. Reason, all-around player yan, masipag pa, kahit maliit, pwede sa ilalim, grabe puso, maglaro, ni the beast. Nga. Hustle plays talaga, na? Sige, basa ba? Ito naman, meron siyang kanyang top player, sabi niya ni Honesto Camacho, Fajardo, De Ocampo, Rosser, K. Williams, Baruca, Castro, Chan, Lassiter, Devon, Slaughter, and Tenorio. Maganda yung lineup. Interesting balance, mga binibigay nilang lineup, Sige. Meron pa silang si Coach Tab. Sabi ni Bon Cabello Chavez. Ito, sabi niya, okay din sana sina Parks and Tautua. Kaso kulang sa experience. Dapat patigasin si Slaughter. More on shooter tayo at defense. Wala kasi tayong laban sa malalaki. Pabati po tatay ko at nanay ko, Bonnie at Nancy Chavez. Ang pogi mo, Idol Dennis. Ganda ni Meg. Pabati po ulit, Aburrido Boys sa Arsenal Bataan. Lagi kaming nanonood dito. Sparks and Tautua, di ba sa Sayaba, gagamitin sila. Kagabi ay first na day ata nila na magsama-sama 20 plus players na magta-tryout para magiging lineup natin for this Sayaba. Sabi nga ni Coach Tab, i-workout nila yung mga collegiate players natin. Right. Okay. Ito, anong opinion niyo dito dun sa first five ni June? Sabi niya Castro, Gonzaga. June Gonzaga. Sabi niya Castro, Norwood, Chan, Blatch, and Fajardo. Pwede na. Balance naman. May shooter, may defensive player. Point guard, si Castro. Pwede yan. Si Norwood, pwede naman shooting guard. Jeff Chan, yan. From JP. Ito, sabi ni JP Adelobra Saxor. Castro, Norwood, Lee, Parks, Chan, Yap, Santos, Lutz, Fajardo, Greg, Blatch, Ranidel, Ping, Bo, at Japet. Dapat sinabi niya kung bakit yun yung lineup niya. Pero malalaki rin, Oo, puro big. Wala bang may dyan? Yung may yung may... Ayan, opinion. Ito, galing kay Temu... para Italiano to Bullia Vionelli. Hirap mga pinito. Nakuha ko rin. Dapat lahat lang ng center at power forwards ang isali at hasain sa pag-point ang mga maliliit na forwards para makasabay tayo sa laki ng mga kalaban. Hi po kay Madam Meg, ganda niya sa Lady in Black. Thank you. Lady in Black talaga. Lady Black yan. Lady in Black. Okay, ano ba? Alright, sabi ni EJ Gonzaga, ang daming Gonzaga, no? I think the same lineup who fought in the FIBA Asia because that's the lineup that qualified to the World Cup. And in Jimmy's case, na nag-retire na, kung pipili ng kapalit niya,
It's either Lassiter or Casio. Sila na ang guards na kayang pumuno ng spot ni Jimmy. Both players are deadly shooters and intelligent players. Pakibati naman ang asawa ko na si Carla na maglalabor na ngayon dito sa Antipolo Doctors. Maglilabor. Mga anak na. Ako agree ako kay EJ. Siguro mga at least 70% of the previous national team natin. Kasi may ano na yun eh. Experience. And may chemistry. May camaraderie na yun, may chemistry na. Okay, nako, inabot na po tayo ng oras. Maraming salamat sa lahat ng mga sumagot. No, sa ating pong hindi pa naman panawagan. Over 160. Dami. Ay, dami. Sige, sana ano. Huwag kayong magsawa. Yes, kahit yung mga hindi nababasa. Yung mga hindi po namin nabasa, sorry po, pero maraming salamat po sa pagpapadala ninyo. Alam nyo, binabasa namin yung para magkaroon din kami na idea kung ano kaya mga tipo ng mga business story itong mga to. Okay, so ang inyong pagpapasalamat, bawal na po ang bate. At dahil dyan, maraming salamat sa View Blend. Cosmo Culture, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, Jay Lucero for Hookup Watches, Mr. Defend of our California Boo, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, my Jewelry Box, and of course, Fred Couture. At ako naman, dahil ako magagalit sa akin ito pag di ko binate, si AM Jamesola Francisco. Ayan, kumpletong yung pangalan ha. At yung Peliosis family daw, batiin natin. Fontanilla family, ito kahapon pa to nagpapabati sa atin, di natin nabati. Si Nosach, ewan kong baliktad lang, Nosach o Jason Sawal. Maraming salamat po sa inyo. And batiin ko lamang yung De Los Santos family sa Marikina City, Pantua family dyan sa Liano sa Caloocan City. And of course, kay Mama, I love you. Hello. Kay Papa, I love you too. I love you too. No? I love you. And of course, kay Miss Aisa, hello. Thank you. Ano score? Tingnan mo yung score nung San Miguel Baraco. Ako naman, syempre, my wife, Pini, I love you, Prince Ian, Prince Zoe, kay Mami Base, Mami G, Daddy Dan, Mama Lau, at sa lahat ng ating mga supporters, Josel de Guzman ng Globe, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, Ready Tours and Travel Agency sa mga may kailangan ng Japanese visa. Ayan, may bago ako. Pwede. Ayaw punta sa akin, tawag. Yung FBA pala, promote natin. Malapit na raw ipalabas dito sa Telebisyon ng Bayan, sa PTV. Ngayong March. Okay, sige, may score na? Ano score? San Miguel Baraco. Ano score? Dali, last na. Bigyan natin update bago sila lumipat. Wala na, bye-bye na raw. Okay. So maraming salamat mga kaibigan sa inyong panonood. Samantala Sports Radio. Last na tayo. Ako po si Dennis Principe. Meg Siozon. And ako po si Haji Kaaminyo. 56-41 lamang ang San Miguel. At dito po nagtatapos ang inyong paboritong PTV Sports. Bye-bye.